Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa mga awit, Kapitulo 89, versikulo 1 hanggang 14. Panalangin sa panahong nagkakagulo ang bansa. Pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa tuwin ay aking awitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, ang iyong pag-ibig walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo, O Yahweh, isang kasunduan ang iyong ginawa kay David. Mong hirang ay ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Nagpupuri silang nilikha sa langit. Ang iyong ginawa ay siyang binabanggit. Ang katapatan mo, Yahweh, ay inaawit. O Yahweh, makapangyarihan sa lahat. Sinong kaparis mo doon sa itaas? Mga nilalang doon sa kalangitan, kay Yahweh ba sila ay maipapantay? Sa pagtitipon man ng langit, anang lahat ng hinirang, may banal na takot sa iyo at paggalang. O Yahweh, na makapangyarihang Diyos. O Yahweh, mayroon pa kayong katulad kang lubos. Sa kapangyarihan ay tunay na puspos. Kadakilaan mo'y sadyang lubos-lubos. Sumusunod sa iyo, dagat mang mabangis, alon mang malaki, napapatahimik. Yang dambuhalang kung tawagi, Rahab ay yung dinurog sa taglay mong lakas. Lahat mong kaaway ay yung winasak. Kapangyarihan mo'y ubod ng lakas. Sa iyo ang langit, sa iyo ang lupa. Ang buong daigdig, ikaw ang may likha. Lahat ng naruy sa iyo'y nagmula. Timog at hilaga, ikaw ang naglalagay. Bundok, Hermot, Tabor ay nag-aawitan. Magpupuri sila sa iyong pangalan. Ang taglay mong lakas at kapangyarihan ay walang kaparis. Di matatawaran. Ang kaharian mo ay makatarungan. Sa ligang matuwid ang pinagtayuan. Wagas na pag-ibig at ang katapatan, ang pamahala mong ginagampanan. Ayun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na mga balita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 89 sa talata 15 hanggang 22. Ito po ang nakasaad. Mapalad ang taong sa iyo sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ikay pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Ang tagumpay namin na iyong kaloob dahil sa iyong kagandang loob. Sapagkat si Yahuwah ang aming sanggalang, ang aming hari ay siya ang humirang. Banal ng Israel, siya ay aming sandigan. Noong pamanguna sa mga lingkod mo, ikay nagsalita. Sa pangitaing ipinakita, ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Ang piniling lingkod na ito ay si David, aking binuhusan ng banal na langis. Kahit palagi ko siyang gagabayan at siya bibigyan ko ng kalakasan. Di siya malulupig ng kanyang kaaway, ang mga masamay di magtatagumpay. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Lagi po nating ibigay ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Amang lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon mula sa libro ng Salmo chapter 89 verses 23 to 29. Dudurugin ko sa kanyang harapan ang kanyang mga kaaway at lilipulin ang mga may galit sa kanya. Mamahalin ko siya at dadamayan, at sa pamamagitan ng aking kapangyarihan ay magtatagumpay siya. Paghaharian ko siya mula sa dagat ng Mediteraneo hanggang sa ilog Euphrates. Sasabihin niya sa akin, kayo ang aking ama, ang aking Diyos, ang bato na aking kanlungan at kaligtasan. Ituturing ko siyang panganay kong anak, ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng hari. Ang pag-ibig ko sa kanya ay magpakailanman, at ang kasunduan ko sa kanya ay mananatili. Ang bawat hari ng Israel ay magmumula sa kanyang angkan. Ang kanyang paghahari ay magiging matatag tulad ng kalangitan at mananatili magpakailanman. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang mabasahin ko ay mula po sa Salmo chapter 89 verse 30 to 36.
Ngunit kung ang mga anak niya ay tumalikod sa aking kautusan at hindi mamumuhay ayon sa aking pamamaraan, at kung lalabagin nila ang aking mga tuntunin at kautusan, parurusahan ko sila sa kanilang mga kasalanan. Ngunit mamahalin ko pa rin at dadamayin si David. Hindi ko sisirain ang aking kasunduan sa kanya at hindi ko babawiin ang aking pinangako sa kanya. Nangako na ako kay David ayon sa aking kabanalan at hindi ako maaaring magsinungaling. Ang bawat hari ng Israel ay magmumula sa kanyang lahi magpakailanman, gaya ng araw. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 89, verses 37 to 44. Katulad ng buwan na hindi lilipas, matatag na tanda doon sa itaas. Subalit ngayon, siyang iyong hirang ay itinakwil mo at kinagalitan. Binawi mo pati yaong iyong tipan. Ang kanyang korona ay iyong dinumhan. Ang tanggulan niya ay iyong winasak, mga muog niya ay iyong ibinagsak. Lahat ng magdaay nagsasamantala, ang ari-arian niya ay kinukuha. Bansa sa paligid, pawang nagtatawa. Iyong itinaas ang kanyang kaaway, tuwang-tuwa sila't pinapagtagumpay. Ang sandata niya ay nawalan ng saysay. Binigo mo siya sa kanyang paglaban. Yaong kanyang trono at ang setrong kahawak, inalis sa kanya't iyong ibinagsak. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, purihin po muli ang Panginoon, no? Na tayo po ay nasa Psalms chapter 89 na, no? Verse 45 to 52, yung ating pong babasahin. Sabi po dito, ikaw ay nagpapaikli ng kanyang kabataan, siya tinakpan mo ng kahihiyan. Hanggang kailan, o Panginoon, magtatago ka man lagi? Ang iyong puot ba'y mag-aalab na parang apoy? Alalahanin mo kung gaano kaikli ang aking buhay. Nilikha mo ba ang mga tao na walang kabuluhan? Sinong ang tao mabubuhay at hindi mamamatay? Sino ang makakaligtas sa kapangyarihan ng libingan? Panginoon, nasaan ang iyong dating kagandahang loob na iyong isinumpa kay David sa iyong katapatan? Alalahanin mo, Panginoon, ang kahihiyan ng iyong mga lingkod, kung paanong aking dinadala sa aking dibdib ang mga pang-iinsulto ng maraming bayan na ipinag-iinsulto ng iyong mga kaaway. O Panginoon, sa kanilang insulto ang mga yapak ng iyong pinahiram. Purihin ang Panginoon magpakailanman. Amen and amen. So dito makikita po natin, no, na talagang may mga panahon na talagang tila tahimik yung Diyos. So dito po natin makikita yung matinding pagdadalamhati, no, na parang sa tingin ng sumulat ay ang Diyos po ay nagtatago. Subalit dito po natin makikita na dapat yung ating pananampalataya, no, dapat laging nandoon yung pagtitiwala pa rin sa Panginoon, na sa kabila ng ang Panginoon ay parang tahimik, no, sa ating pakiramdam. Dapat nananatili pa rin sa atin yung pananampalataya na ang Panginoon ay andyan pa rin, na patuloy na nagsusubaybay, no. At dito nakita din po natin na talagang ang buhay ng tao maikli at marupok. So binabanggit po dito nung sumulat na sa kabila ng kaiklian, no, ng buhay, talagang nandun po yung katiyakan na may kamatayan. Kaya wag pong sayangin, no? Wag po nating sayangin yung buhay sa walang kabuluhan. Gamitin po ito para sa layunin ng Diyos. So yung sumulat din po dito, makikita din po natin na nagtatanong din po siya. Sabi niya, hanggang kailan, no? So dito makikita natin na hindi naman po kasalanan, no, yung magtanong sa Diyos. Kung ito ay nanggagaling mismo doon sa ating puso na naghahanap talaga tayo ng sagot, ay ang pinaka-the best po talagang tanungan, no, yung Panginoon pa rin. Sapagkat sinasabi nga dyan na ng Biblia na talagang sabi nga ng Panginoon ay may karapatan naman tayong magtanong. So ibig sabihin yung tunay na relasyon po talaga sa Panginoon, pwede ka po magtanong na nandun yung katapatan. At dito makikita din po natin yung pangako ng Diyos, talagang nananatili po yun, sapagkat yung ating Panginoon hindi po siya nagbabago. So
dito kapag akala natin ay hindi tinutupad ng ang ating kumbaga na makikita natin na tila ba hindi tinutupad ng Diyos yung pangako, ito po ay maling pananaw, maling kaisipan, sapagkat ang Diyos po ay talagang tumutupad sa kanyang mga pangako. So dito sa huling talata ng ating binasa, makikita po natin dito na sa kabila ng lahat, sinasabi niya dyan, nagtapos pa rin po siya dun sa purihin ang Panginoon magpakailanman. So, yung tunay po ng pananampalataya ay hindi po talaga ito nakabase sa sitwasyon. Ito po ay patuloy na sumasamba kahit may sakit, may tanong, punong-puno ng agam-agam, punong-puno ng mga sufferings. Ang tunay po ng pananampalataya na sa kabila ng andun yung paghihirap, andun pa rin na nagtitiwala ka sa Panginoon. So, purihin po muli ang Panginoon, and God bless.